Isang prayer rally sa Davao nitong linggo. Nagpaulan na naman ng batikos kay Marcos si Duterte at kanyang mga kaalyado. Kaya ang tanong, apektado na ba ang relasyon ni PBBM kay VP Sara? Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo panonood. Please click na ang Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po today's video. BBM. It's complicated daw ang kanyang relasyon kay VP Sara. Dahil yun na nga, tinanong siya ng press kung ano nga ba ang sitwasyon nila ni Sara na alam naman natin yung pamilya ng Duterte ay binabanatan itong si BBM. So narito guys, panoorin muna natin yung balita at tuloy natin ang ating reaction. Alright? Pasok! Isang prayer rally sa Davao nitong linggo. Nagpaulan na naman ng batikos kay Marcos si Duterte at kanyang mga kaalyado. Kaya ang tanong, apektado na ba ang relasyon ni PBBM kay VP Sara? It's complicated. It's complicated. Pero kinausap na rin naman daw niya si VP Sara tungkol sa nangyayaring bangayan. Are you all right? You're in the middle of all of this. She says, "No, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work." Nagbabalita mula sa frontline, Maricel. So guys, napanood nyo, di ba? Talagang it's complicated daw. Kasi nga, alam naman natin, nagbaba ngayon ng Duterte at BBM. Kaya sabi nga ni BBM, nung tinanong niya si Sara kung ano na sitwasyon. Sabi nga ni Sara, trabaho lang, walang personalan. Ganun daw ang sabi ni Sara. Pero kung titignan mo guys, yung mga kilos nila, di ba? Si Marcos mismo ang may complicated. Di ba? Bakit natin nasabi yun? Dahil nakita na nga natin, di ba? Yung kilos ng pamilya Duterte. Di ba? Lalo na nung unang rally nila, di ba, sa Davao, nandun si Sara, sinusuportahan. Pagkatapos niya dito sa Maynila, nung nilunsad yung bagong Pilipinas, tumakbo siya doon sa Davao para suportahan yung rally ng tatay niya. At bukod doon, di ba, yung rally doon sa Liwasang Bonifacio, dito sa Maynila, guys, nakita natin, di ba, na habang umalis si BBM, ang alam natin papuntang Germany yata yun, at ginawa niyang caretaker. So anong ginawa niya? Sumama sa rally ni Kibuloy na ang panawagan ay BBM resign. Napababagsakin ng gobyerno ni BBM, di ba? Malinaw yun guys. Sino ipapalit pag nag-resign si BBM? Natural itong si Sara dahil sa yung vice president. So ibig sabihin siya yung makikinabang. So nakita mo, di ba? Ang boss niya itong si Marcos, tapos sumasama sa mga anti-Marcos. Di ba? Kaya maraming nagtataka ngayon, bakit hanggang ngayon nandiyan pa rin si Sara, di ba? So alam naman natin si Sara talagang kumakapit yan dahil unang-una nakikinabang yan sa DepEd bilang DepEd Secretary kasi nakakaikot yan sa ibang bansa, di ba? Sa ibang lugar. Kahit sa ibang bansa, nakakaikot din. Nagagamit niya yung pondo ng DepEd para makaikot siya. Dahil pag bumitaw dyan kay Marcos, mahihirapan na siya na lumibot sa ibang panig ng ating bansa. Kasi ngayon, libre lahat yan dahil may pondo siya, guys, di ba? So parang pasyal pa siya sa ibang bansa at na-introduce pa niya yung kanyang sarili, even dito sa ating bansa. Kaya nga sabi, bakit pinagtanggol pa? Kaya ang mga DDS vloggers, di ba? Minsan naiinis pa ay yung mga BBM vloggers. Alam nila na kaliwat kanan ng batikos ng pamilya Duterte. Di ba? At tuloy-tuloy hanggang ngayon, di ba? Kakagaling lang nung linggo. Isang araw guys, di ba? Na ininsulto na naman tong si BBM ng pamilya Duterte. Lalong-lalo na si Digong, di ba? Ano sabi niya? Minura niya at second year college lang ang natapos mo. Kaya nga may mga viral din yan guys. May viral na umiikot ngayon sa social media. Kaya itong si Sara na mangga daw o manggagamit daw. Na ito na yung pinuportrait ngayon ng DDS vloggers na patungkol daw ito sa mga Marcos family o kay Amy Marcos na manggagamit. Alam naman natin, di ba, itong si Baste
Anong sabi niya nung nandun sa rally sa Cebu ba yun, o Davao, sabi niya, ah, wag mo nang gamitin ng pamilya namin, sabi niya. So narito guys, panoorin muna natin yung kumakalat na video ngayon na manggagamit daw. Alright, pasok. Normal lang naman din na. Ano ang paborito sa kadaghanan? Pagsama na. Muna ang gitawag nga. Tawag ganit. Ginamos. O niya, kani. Muna ang gitawag nga. Pag-uong. Man, silang duha, paris na sa mangga. Na. Ginamos. Mangga. Mm. Mm. Kabalo mo, Ansay. Another name para sa mangga. Pagsama. Tawagan na nila. Mangga namin. Mangga namin. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ano sabi niya? Mangga gamit daw. So, tinutukoy ng mga DDS vloggers na ang Marcos daw ay manggagamit, di ba? Pagkatapos manalo, di ba, nung 2022 election, dahil nakatandem nga daw itong si Sara, pagkatapos manalo, ay pinabayaan na lang niya yung mga Duterte, di ba? So, yun ang mga narrative nila ngayon. Kaya nga, di ba guys, parang pareho lang naman sila. Itong si Sara, di ba? Ngayon, ginagamit din ng Marcos. Dahil nasa cabinet member pa siya ni Marcos, nakakagamit din siya ng pondo. Di ba? Malaki ang kanyang pondo ngayon. Pinakamalaking budget sa department, ang education, di ba? Kaya nga nakakagamit pa yan. Kaya nga kahit sinasabi ng iba, walang kadesa itong si Sara. Dahil nga yung kanyang pamilya, binabanatan itong si Marcos. Tapos bakit nandiyan pa rin siya? Diba? Kaya nga marami rin ang nakakapunan yan. Pero siyempre, gaya ng sabi nga nila na manggagamit itong pamilya Marcos dahil dyan sa usapin na pinabayaan ng Duterte. Pero titignan mo, pareho lang naman sila guys. Pareho lang naman sila. Pero yun na nga, itong si BBM, kahit sabihin natin itong si Sara, hindi masyado nagsasalita, pero yung kilos niya ay suportado siyempre ng kanyang pamilya. So okay guys, anong masasabi nyo dito? Na tama ba na pagtanggol itong si Sara? Sa kabila ng yung kilos na nakikita natin, di ba? Na ang suporta pa rin niya nasa pamilya niya. Pero nakakapit pa rin kay BBM sa kanyang gabinete. Alright guys, hanggang dito lamang po. Hanggang yung susunod kong vlog. Thank you very much.